Tahimik ang umaga sa PNP nang biglang magbago ang pamunuan. Naglabas ng formal na abiso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinatanggal sa tungkulin si PNP Chief Nicolas Torre. Hindi siya dumalo sa seremonya ng pagpapasa ng liderato, ngunit nagpadala ng mensahe na tinatanggap niya ang direktiba. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang kanyang deputy na si Jose Melencio Nartates Jr. ang umangat at formal na umupo bilang officer in charge. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, ang pagbabago ay nag-ugat matapos hindi maisakatuparan ang desisyon ng National Police Commission. Ilang araw bago ang insidente, naglabas ng resolusyon ng NAPOLCOM na nag-uutos na ibalik sa dati ang ilang senior officials na inilipat ng pwesto, kabilang na si Nartates. Hindi natuloy ang pagbabalik na ito, kaya't kinailangan ng Pangulo na magpatupad ng aksyon upang mapanatili ang tiwala sa institusyon at ang tamang proseso. Ipinaliwanag ni Justice Secretary Boying Remulla na ang dating pinuno ay hindi kinasasangkutan ng anumang kasong administratibo o legal, ngunit mahalaga ang pagpapalit upang masiguro ang isang pamumuno. Si Nartates, na nagtapos sa Philippine Military Academy, ay naglingkod na bilang Regional Commander, NCRPO Chief at Deputy Chief for Administration. Sa seremonya, sinabi niya na ipagpapatuloy niya ang Rapid Response Initiative na ipinakilala ni Torre na layong makaresponde ang mga pulis sa loob ng 5 minuto sa oras ng emergency. Nangako rin siya na tututukan ang pagpigil sa mga paglabag, ang pagbabantay laban sa mga banta sa kapayapaan at pagpapalakas ng cyber at investigative operations. Idinagdag niya ang pagbibigay ng suporta sa mga pulis sa pamamagitan ng training, pagkilala at mga programang pangkapakanan, gayon din ang pagpapatibay ng seguridad sa mga mahahalagang pasilidad at pampublikong lugar. Inatasan din ni Interior Secretary si Nartates na makipagtulungan sa DILG at maglatag ng komprehensibong Community Safety Plan sa loob ng 30 araw. Layunin nito na masiguro ang kaligtasan at kapanatagan ng bawat tao sa kanilang mga pamayanan. Nangako rin si Nartates na paiigtingin ang mga integrity check upang maalis ang sinumang posibleng maging sagabal at upang higit na maitaguyod ang tiwala ng publiko. Sa mga oras na siya ay umupo bilang bagong pinuno, tiniyak ni Nartates na tuloy-tuloy ang operasyon at serbisyo ng pulisya. Nanawagan siya sa publiko na huwag basta maniwala sa mga haka-haka at sa halip ay magtiwala sa mga opisyal na pahayag. Ipinaalala rin ng mga opisyal na si Torre na nagpasimula ng mabilisang tugon at nangasiwa ng ilang sensitibong operasyon ay maaaring mabigyan pa ng ibang posisyon bagaman patuloy pa ang mga pag-uusap. Para sa ilan, ang mabilis na pagbabago sa pamumuno ay isang malinaw na aksyon upang mapanatiling matatag ang institusyon at masiguro ang pagkakaisa ng mga law enforcement agencies. Si Torre ay malapit nang matapos sa kanyang taon ng serbisyo, samantalang si Nartates ay inaasahang magpapatuloy ng direksyon ng organisasyon na may dagdag na istruktura, sigla at panibagong pananaw. Isang kaganapan ang nagbigay diin sa malaking pagbabago sa pamunuan ng pambansang kapulisan nang lumabas ang balita na opisyal nang inalis sa pwesto ang pinuno nito. Kinumpirma ng isang opisyal mula sa palasyo ang aksyon kaninang umaga na nagsabing may inilabas na kautusan kahapon. Ang kautusang ito na pirmado ng naturang opisyal ay nag-aatas sa dating hepe na tiyakin ang maayos na paglilipat ng tungkulin, mga dokumento at iba pang mahahalagang bagay upang manatiling maayos ang serbisyo publiko. Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang himpilan ng balita, walang malinaw na dahilan na ibinigay kaugnay ng biglaang pagbabago sa pamumuno. Sinubukan ng media na humingi ng pahayag mula sa dating hepe at maging sa pambansang pulisya, ngunit wala pang tugon sa oras ng paglalathala ng mga ulat. Kung tutuusin, maiksi lamang ang kanyang panahon bilang pinuno dahil 3 buwan pa lamang mula nang siya ay umupo noong unang bahagi ng Hunyo ngayong taon. Bago pa man ito, kilala na siya sa loob ng organisasyon dahil sa kanyang matagal na serbisyo. Nagsimula siya sa propesyon bilang miyembro ng Pambansang Akademya ng Pulisya at siya ang unang nakarating sa pinakamataas na posisyon mula sa kanyang klase. Sa mga oras na bago pa siya itinalaga bilang hepe, namuno siya sa isang mahalagang grupo ng investigasyon na nasangkot ng mga kilalang personalidad. Siya rin ay naging tampok sa publiko dahil sa isang natatanging fundraising event. Pumayag siya na makipagharap sa isang charity boxing match.
Ang nasabing palaro ay nakapagbigay ng malaking suporta para sa mga pamilyang naapektuhan ng matinding pag-ulan. Ginawa ito sa isang kilalang lugar sa Maynila, ngunit sa mismong araw ng sagupaan ay hindi dumalo ang kanyang kalaban, kaya siya ang idineklarang panalo. Matapos nito, sa isang mahalagang talumpati, masayang sinabi ng Pangulo na siya ang kampeon na nagdala ng magaan na usapan tungkol sa kanyang serbisyo. Ang kanyang pag-angat bilang pinuno ay nangyari matapos palitan ang naunang hepe na nanilbihan mula pa noong unang bahagi ng nakaraang taon hanggang sa kalagitnaan ng taong ito. Bagaman hindi sinabi ang tiyak na dahilan ng kanyang pag-alis, binigyang diin sa memorandum ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng operasyon. Nakasulat dito na dapat kaagad isagawa ang maayos na turnover ng lahat ng kaugnay na bagay sa opisina. Kasabay nito, ipinagpaliban din ang nakatakdang press briefing kasama ang kalihim ng interior matapos ang biglaang pagbabago. Pero ang malaking tanong ngayon mga kapuponge, sino sa palagay nyo ang ipapalit bilang bagong PNP chief? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section? Sa isang kaganapan sa Batangas, isang district engineer mula sa Department of Public Works and Highways ang naharap sa kontrobersya matapos mahuli sa umano'y pagtatangkang mag-alok ng malaking halaga kay Congressman Leandro Leviste. Ayon sa ulat, umabot sa 360 milyong piso ang sinasabing inihanda ng naturang opisyal upang makuha ang pabor ng mambabatas kaugnay ng ilang proyekto. Sa mga oras na naganap ang insidente, nanindigan si Congressman Leviste na hindi siya kailanman papasok sa ganitong uri ng kasunduan. Agad umano niyang iniulat ang pangyayari sa mga kinauukulan upang masiguro na ang proseso ay malinaw at walang bahid ng questionableng gawain. Dahil dito, nagsagawa ng operasyon ang mga autoridad na nagresulta sa pagkakadakip sa opisyal. Makikita sa litrato mula sa operasyon ang opisyal na nakasuot ng simpleng polo at ID lanyard habang napapaligiran ng mga otoridad. Sa tabi niya ay may mga nakasalansang pera na nakabalot ng goma na iprinisenta bilang bahagi ng ebidensya. Maraming personalidad sa politika ang nagpahayag ng suporta kay Congressman Leviste matapos ang pangyayaring ito. Isa sa mga ito si Senator Ping Lacson na nagpahayag ng papuri sa matibay na paninindigan ng batang kongresista. Para kay Lacson, isang mahalagang halimbawa ito ng pagtanggi sa anumang uri ng impluensya o kompromiso na maaaring makasira sa integridad ng pamahalaan. Ayon naman sa ilang nakasaksi, hindi karaniwan ang laki ng halagang sangkot sa insidenteng ito. Ang 360 milyong piso ay isang napakalaking pondo na maaaring gamitin sa iba't ibang proyekto o serbisyo para sa mamamayan. Dahil dito, mas naging matingkad ang bigat ng usapin at ang kahalagahan ng desisyon ni Congressman Leandro na hindi tumanggap ng suhol. Samantala, tiniyak ng Department of Public Works and Highways na nakahanda silang makipagtulungan sa investigasyon. Nilinaw rin nila na ang mga pagkilos ng isang opisyal ay hindi kumakatawan sa kabuuang ahensya at nananatili umano ang kanilang advokasya para sa malinis na serbisyo publiko. Sa panig ng mga taga-suporta ng kongresista, nakita nila ang pangyayaring ito bilang patunay na kayang tumayo ng mga bagong leader laban sa anumang uri ng panghihikayat na hindi maganda para sa bayan. Para sa kanila, ang pagkilos ni Congressman Leandro ay nagbibigay ng pag-asa na maaari pang maitaguyod ang isang mas malinis na pamamahala sa bansa. Gayon din, ilang residente sa Batangas ang nagpahayag ng kanilang pagkilala sa naging aksyon ng kongresista. Para sa kanila, mahalagang malaman ng publiko na mayroong mga opisyal na tunay na inuuna ang interes ng mga tao kaysa pansariling kapakinabangan. Anyway, mga kapopong, ang kaganapang ito ay nagsilbing paalala na nananatiling hamon ang pagpapanatili ng integridad sa pamahalaan. Ngunit sa kabila ng tukso ng malaking halaga, pinatunayan ni Congressman Leandro Leviste na posible ang tumanggi at manindigan para sa tama. Isang kwento ito ng paglaban sa tukso at pagpili ng mas makabuluhang landas tungo sa mas maayos na pamamahal.